Oh. Eto nga mga kababayan, pagpatuloy natin tong kay Sara Lustay, okay? Bago tayo tumungo sa mga ibang topic natin. Medyo nabitin ako eh. Alam nyo naman pag Bengador ang usapan nakakabitin pag yung masarap na ang talakayan, di ba? Walang juwa talaga. So, well, anyway mga kababayan, ang sinasabi nga nila is malabo raw ma-convict dahil nga kulang sa boto. Pero eto kasi yon mga kababayan, no? Kami kasi naniniwala kami sa Bengador na si Sara ay mako-convict. Hindi pa pwedeng hindi siya ma-convict dahil matibay po ang ebidensya eh. Hindi sila pwede yung tawag dito, magbibigay ng kanilang hatol, no? Kay Sara Duterte nang hindi naaayon sa konstitusyon at hindi naaayon saan po sa mga ebidensya na nailatag. Diyan po sa impeachment. Kagaguhan, kabobohan naman siguro mga kababayan. Kung hahatol sila ng not guilty kay Sara, kitang-kita na natin kung gaano ka-guilty. At tapos ang sasabihin pa nila, meron naman daw resibo, although meron resibo, pero yung majority ron is acknowledgement receipt. Asan ang OR nun? Asan yung mga OR? 'Di ba? Kaya nga pinababalik si Sara Duterte ng limpak-limpak milyong-milyong piso eh. 'Di ba? Oh. 'Di ba, Ma'am Dali Babes? Oh, shout out Ma'am Dali Babes sa muha chup-chup. Ayan. 'Di ba? Hindi pa pwede yung magbibigay ka lang ng acknowledgement na walang naka-attach na resibo. 'Di ba? Kaya 'yon ginagamit yung acknowledgement receipt mga kababayan, especially sa mga ganyang klase, lalo-lalo na sangay ka ng opisina ka at sangay ka ng gobyerno, hindi po pwede yun. Mga kababayan ko, hindi po pwede yun. Na ginagamit po ang acknowledgement receipt, for example, walang availability OR pa. Wala pang OR na available ang isang kumpanya. Okay? Doon po ginagamit ang AR. Pag wala pang OR ang company, wala pang available. So, gagawa muna, okay lang ba dito muna acknowledgement receipt. Oh. That's the time na pagka isinomiti mo, okay? Yung liquidation form, labeling, okay? Label by label. Itemize, okay? Yung resibo naka-itemize, okay? Or for example, yung resibo is isang haba, so kailangan naka-itemize pa rin yon. Okay? At yun, mga kababayan, kailangan i-submit mo yon sa COA mismo, nakasama yung acknowledgement receipt. Ang nakalagay doon sa acknowledgement receipt, waiting for OR. Ano mo rin nakalagay yun doon. So, hindi mo pwede sabihin na kasi wala silang resibo, hindi pwede yun. Pagka nandiyan ka, hindi ka pwedeng bibili ka sa walang resibo. Mandatory po yun. Kaya itong nangyari sa OBP, nagkandaleche-leche sila mga kababayan. 'Di ba? Alam nyo yan siguro, in the same section where's the reservation. Where's the ano yan? Sa yung chat ni nawala. Yeah, that's right boss, really needs reservation, sabi ni Ma'am Dali Babes. Kasi mga kababayan, no? Yung ganitong klase, lalo-lalo na milyon ang pinag-uusapan, ay hindi po pwede na acknowledgement AR lang ang gagamitin mo, hindi po pwede yun. At alam po yan ng mga iba't ibang klase ng kumpanya, malalaking company. Alam po nila yan. Oo, kahit nga sa showbiz pagka nag-liquidate ka ng mga damit, ng mga costume, mga props, kung saan kasi binibigyan sila ng budget diyan ng producer, ng mga executive producer, 'di ba? Ito para to sa ganyan, para to sa ganon. Oo, 'di ba? Kasi alam nyo, diyan rin siya nadiin si Sara Duterte nung lasiring. Diyan siya nabaon mga kababayan, diyan sa acknowledgement receipt na yan, sa mga resibo mismo. Diyan siya pinunteriya, 'di ba? Kaya ito si Amy, todo tanggol mga kababayan. Sablay-sablay naman. Nakakatawa nga 'di ba? Biruin mo, ibig sabihin daw pagka may incorrect, dapat daw i-correct, 'di ba? Unofficial pa daw 'yon.
'Di ba? Kasi may i-correct pa, an incorrect nga. Kaya raw kailangan unofficial pa. Doon ako tawa ng tawa kay Amy sa totoo lang mga kababayan. Na-submit na nga eh. Pag once na naisumiti mo na ang reports or liquidation reports, wala ng ano ron, officially closed na yon, official na. Okay? Official na po yun. O, tapos pinipilit ni Amy, hindi nga eh, di ba sabi niyo may mali. So, unofficial pa siya. Parang sinasabi ni Amy na dapat i-correct pa. Hindi mo na kailangan i-correct yun, Amy. Anak ng tokwa ka, o talagang corruption ang alam mo eh, no? Ang alam talaga dito ni Amy, corruption eh. Parang sinasabi niya, hindi kailangan i-correct pag pagkamali. Hindi ganun yun. 'Di ba? Kasi meron kang mga meron kang mga tauhan na nag-asikaso noon. 'Di ba? Meron kang tauhan na mga nag-asikaso noon sa OBP. So supposed to be that was final already, 'di ba? Na na-submit mo sa COA. Hindi naman po pwede diyan mga kababayan ko na mga kabirador, yung tinatawag na pag mali may eraser pa. Hindi yan exam. Pondo yan. Ang pondo po mga kababayan, pag naisumite yan sa COA, final na po yun. Hindi pa pwedeng hindi final yun. Kaya ito si Amy, natatawa ko kay Amy. Oh. Kaya nga isinumite sa Supreme Court, diba, para kaya nga ang hinatol sa kanya pinagbabalik siya ng COA, 'di ba? Ng ₱1,000,000 para dun sa kulang dahil may nakita ngang mali as in mali, hindi nagtali doon sa resibo at doon po sa mga original product, product price, na nakaano sa merkado. Kasi yung mga presyo ni Sara Duterte doon sa liquidation niya, mas matataas pa po, sobrang tataas pa sa merkado. Di sana ang ginawa na lang ng OBP, kaya bumili ka na lang sa merkado, kagaya nung laptop na worth 300,000. Ba't anong gagamitin mo ron? Ano ka, cybercrime? 'Di ba? 300,000 tapos meron pang meron pang CCTV na pusang gala, 'di ba? Magkano? 30,000. Samantalang yung 30,000 na yun, isang isang kumbaga isang palapag na ng buong building yon, mauokupa nun. Ilang CCTV na yon. Edi kung gano'n, edi dapat sa merkado ka na lang kumuha. Hindi ka na nagpa-bidding ko, no? May bidding ko no yan eh. Boss, know that DDS vlogger MP Pogay, thank you. MP Pogay, ayan, binabantaan niya si Attorney Claire Castro, hindi ba? I-defend si Attorney Claire Castro. Nako, mag-ingat-ingat siya kay Attorney Claire Castro. Dahil baka may paglagyan siya diyan kay Attorney Claire Castro, baka mapa-deport pa siya nang wala sa oras niyan sa Japan. Ay alam nyo naman, kaalyado natin ang Japan ngayon. Wag siyang aso-aso diyan sa Japan, di ba? Baka mamaya mawalan siya ng diyan, 'di ba, ng visa diyan at pauwiin siya dito na siya damputin, 'di ba? Yung MP Pogay na yan, nagpapapansin kasi yan, kala mo napakatalino. Wala naman sa totoong argumento, wala naman na ilalatag ng mga resibo, 'di ba? 'Di ba, Ma'am M. Cervera forever, 'di ba? Shoutout po sa lahat po ng admin VMB, ayan, at sa M. Cervera Forever at sa Ceresa Force. Ayan, shoutout po sa inyo mga solid BBM dyan. Tama. Wala naman talaga silang nailalabas na resibo na magpapatunay na inosente si Sara Duterte Kahit ang defense team nga wala maipakita Diba, hirap na hirap po silang magdepensa dito. Imagine niyo doon pa lang sa harap-harapan na tayong ginagago, doon pa lamang po sa mga pangalan nila Mary Grace Piatos, doon tarantaduan na Halatan, tinarantado po yung liquidation. No Avengers today. Mahihina po signal. Ako nga po, nakadata lang ngayon kasi naglolo ko talaga ang internet. Kaya it's about time na natin, no? It's about time na suportahan na natin yung panukala
ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon na tayo ng tawag dito satellite sa himpapawid, no? Space rocket kung tawagin. He said that BP Sara Defense Team won. Saan banda? Halos Ma'am Bergie, halos Ma'am Virgil, halos na nga 'di ba? Magkanda bulol-bulol na po at hindi na alam ang sasabihin ng defense team regarding doon sa mga pangalan. Sila yung OBP ang nagpasa noon at ang sinabi po ng COA, mismong ang COA ang nagsabi na ano po 'yon, wala pong nakalagay or indication na alias ang ginamit. Sino lang ba nagsabing alias 'yon? Si Sara Duterte lang naman, ang defense team lang naman. Kung alias yung mga ginamit nilang pangalan, bakit wala naka-indicate? Dun sa acknowledgement receipt, dun sa listahan, here's the name of those people, no, who received this money. This is their alias. List down below. Ganon. Alias, tak. Mary Grace Piatos, tapos yung totoong pangalan. Yun yung sinasabi ng yun yung sinasabi ni Senator Panfilo Lacson. Kailangan yun pagka sa intelligence report po. Tama yung sinasabi ni Senator, hindi nila maloloko si Senator Panfilo Lacson. Ganun po yun. Kaya alam na alam ni Senator, ako nga alam ko si Senator Panfilo Lacson, di ba? Kaya po, doon pa lang gisadong-gisado na itong mga ito. Gisadong-gisado na si Inday. What BP Sara Panangalan said about pro-China. Yun nga, di ba? Halatado na, di ba, na dapat yung mga pro-China dapat pinapalayas na talaga. Pinagre-resign na. 'Di ba? Doon kayong manirahan sa China, wag dito. Kung pro-China kayo, 'di ba? Doon sila. Pero ba nakakapag-comment si Sara Duterte about sa sinabi ni Secretary Gibo Teodoro. Pero hindi siya makapagsalita dito sa impeachment laban sa kanya. Gago, 'di ba? Apakasira ulo no? Kaya nga, Sara should be convicted as a thief. Agree, tama naman yun. Kailangan talaga managot ni Sara dito, mga kababayan. Hindi pwedeng hindi. Harap-harapan, taasan tayo. Kasi pag ito nakaligtas, maniwala kayo mga kababayan, mauulit at mauulit yan. Lalo na sa mga senador, umubra naman pala si Sara sa ganitong, pag-submit ng, tawag dito, ng audit ng liquidation. Di ganito na lang gawin natin. Puro acknowledgement receipt na lang tayo kahit walang OR, di ba? Ganun na lahat gagawin ng mga senador. Even the congressman, even the vice president, upcoming vice president, and upcoming president, di ba? Yun ganun na magiging mentality ng mga nasa politiko. Baka pati kami, tumakbo na lang kami bilang politiko. Diba kung ganyan lang din ang kalakaran, diba? Kahit sa mababang kapulungan, hindi ka na masisilip. Kaya nga may mga napapatalsik na mga mayor diba? Pagka nagpasa sila sa COA ng report, ng liquidation report, maraming kulang, maraming hindi pantay-pantay, maraming tawag dito, hindi match doon sa 'di ba? Doon sa resibo, 'di ba? At doon kasi pinagmamatch po nila 'yan. Sa resibo dapat nga mas mababa na ang niyan kasi dumaan na sa bidding 'yan. Ang mga kalaban nila sa bidding diyan, mismo supplier na. Ang sumasali po sa bidding supplier. For example sa DPWH contractor. 'Di ba? Yung contractor na 'yon, mayroon na silang sariling supply. Kaya kung mataas pa ang singil ng mga kontraktor, iba na po yun. Ibang usapan na yun pagdating sa mga materyales, overpriced pa materials. Hindi po pwede yun. Maaano yun. Masisilip at masisilip yun. Kaya yun sinasabi nito ni Amy Marcos.
Very, very wrong. Very, very wrong. Oh, 'di ba sinopla siya ni Senator tawag dito, Senator Pampilo Lacson, 'di ba? Oh, basag siya, oh. So, saka itong si Robin Padilla naman, 'di ba? Si Binoy, mga kababayan. Oo. Cat is cute, monkey. Ano? Monkey siya. Hindi, 'di ba? Nakakatawa. Ang daming pa segue ni Senator Robin Padilla. Saan-saan na nagpupunta yung tanong. 'Di ba? Hindi niya alam. 'Di ba? Out of context na yung mga tinatanong niya. Eh, ikaw ba, sir, nakapunta ka ba sa ano? Ito, pakinggan natin, ha. Tayo na, natatawa talaga ako, mga kababayan. Solid. Tawan-tawa po ako doon sa mga sinasabi niya rito. Wait lang, hanapin natin. Saan na ba yun? Saan na ba yun? Oh, ito. Mga tanong, silang po ito. Saan po kayo pinanganak? Yan, oh. Sa Nueva Ecija. Para siyang ano, no? Saan po siya? Saan po kayo pinanganak? Oh. Saan po? Pakinggan natin ulit, oh. Ito na yan. Meron lang po ako mga tanong. Mga silang po Ah. ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po yun. Nueva Ecija. Opo. Ah. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University. Salamat po, sa Nung pag-like and share accountancy. nyo. And then, Arellano po, University Ah. ng Juris Doctor. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat. Opo. Kayo po ba nakarating na sa barn? Yes po, Your Honor. I mean, ito mga kababayan, bakit itatanong pa to? Ano to, background check? Anong connection doon sa main question mo, 'di ba? Robby naman, direct to the point na lang, na andiyan ka na nakatayo ka na diyan. Tapos sasabihin mo sayang ang oras mo. 'Di ba? Ito seryoso, Ma'am Mariel. Hindi ka ba nahihirapan sa asawa? Hindi po ba kayo nahihirapan dito? Hindi, sa totoo lang. Kung asawa ko, for example, ako si Robin, tapos asawa ko, baka binatukan na ako pag uwi ko. O baka sabihin ng asawa ko, nakakahiya ka na kung ano-ano pinagsasasabi mo. Asahan ka ba? Di ba nasa impeachment hearing ka? Judge ka. Hukom ka. Hindi ka hindi ka job interviewer. Tama yung mga viewers natin, tawa ng Robin, tinatawa na ka ng mga viewers ko. Wala ka sa job interview, pare ko Tangina, ano to, background checking? Psychological test, gano'n. Psychological interview, ano ba to? Ano ba to? Sino ba bumoto rito? Mga bumoto dyan, peace tayo, Alam ko, nabudol din kayo. Ano to, Battle of the Brainless? Admin Joby? Ano to, Ma'am Dali Babes? Battle of the Brainless po ba ito? At meron tayong ganitong klase ng, senador? Sa barn. Sa Sulu, sa Basilan, Maguindanao. Hindi niyo po matandaan. Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Maubos daw oras niya. Ikot po kayo sa Bicol. Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sanggala, Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Grabe, Punta po kayo sa mga bundok. saan po, Your Honor. Mga bundok. Pati Yes, bundok po, na, Your napunta na sa bundok. Kailangan ng mga tao sa malayong lugar. At ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po akong observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Sanggala. Terorismo naman. Ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf. Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. balitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak
ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Tama. Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng paralysis namin na mag-issue po kami ng EOR. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko, Investigation daw, oh. yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yung konklusyon. Ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung konklusyon ba po yun? Final? Hindi po Gumagano kasi po. we require- So, hindi po final. Based on the Konti AOM lang po. po, konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba yung naniniwala na ang mga confidential agent dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala Natural. po provision as to that po sa joint circular. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat Grabe po to. magpakilala. Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po Ang bobo, ano? sa confidential? ang classified po, Your Honor. Ang bobo, no? Ano ba pinag-uusapan dyan? Confidential funds yan, ha? Hindi daw confidential funds. Confidential. Tangina, yun lang pala tatanungin, no? Yun lang pala tatanungin ni Robin, mga kababayan. Nakapunta ng bundok, terrorism. Nakapunta ng Bicol, nakapunta ng kabundukan. Ang ending, gusto lang pala niyang itanong, kung kung final na yung yung Mariel. Sige na. Woo! Hindi, sa totoo lang, kahit hindi natin kamag-anak si Robin, no? Kahit di natin kaano-ano, tayo nahihiya sa ginagawa. Sa mga lumalabas sa bibig ni Robin Padilla, mga kababayan, tayo nahihiya. Hindi, di ba? Bilang isang Pilipino, nakakahiya, di ba? Meron tayong senador na ganyan. Anak ng tipaklong, di ba? Meron tayo nag-iisang senador Diyos mio, Cartemar. Ang daming inikutan, umikot ng bundok, Sulu, 'di ba? Sa Mindanao, etc. Ang itatanong lang pala kung final na yung final na yung kanilang investigasyon daw doon sa confidential fund. Yun lang naman pala itatanong mo eh. Ang dami po pang inikutan. Paano ba to, mga kababayan? Balita ko, tatakbong vice-presidente to. Ano ba nangyayari sa Pilipinas, ha? Kaya, eto ako, mas ko kay ko kay Senator Pampilo Lacson. Nahihiya na ako kay Senator Pampilo Lacson. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Buti pa si Senator Pampilo Lacson, alam ang ginagawa, 'di ba? Alam ang sasabihin. 'Di ba? Ito hindi, mga kababayan, hindi niya po alam kung anong tutumbukin niya kung anong tatanungin niya, 'di ba? Kung ano-ano tatanungin niya bago niya ma-pinpoint or matumbok yung itatanong niya mismo. Ang dami pa niyang pasakalye, segue, 'di ba? Pusang gala, iisa lang pala itatanong. Sanggala, oo. Kaya no wonder, mga kababayan, mga kabirador. No wonder, itong itong election na ito, no? Hindi mananalo na tong mga to kasi nga na-testing na natin. Gangsta. You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.